Dahil ang kanyang ginagawa ay nakikisabwatan siya sa pinakakorap na gobyerno ngayon. Di ba? Sabi niya lalabanan niya ang mga korap. Nasaan na siya ngayon? Di ba yan ang pinangako niya sa inyo? Kaya niyo siya binibigyan ng pera para bigyan niyo siyang proteksyon? Oh. Nasaan na siya ngayon? This is the greatest con man right now. Yeah. It's thinking Pinoy, Ray Joseph Nieto. You, RJ Nieto, is not a patriot. You know what you are? Ray Joseph Nieto, thinking Pinoy. You are a profiteer. Profiteer. You are not a patriot, Ray Joseph Nieto. You are a profiteer. At tandaan mo to, RJ Nieto. Ha? Pag dumating ka na sa kamatayan mo, I really hope yung lolo Doro mo ang bibisita sa'yo at tatanungin ka kung bakit ka naging magnanakaw. Singilin ninyo yung vlogger na pinadala nyo ng pinakamaraming star sa amin. At ang naging dahilan kung bakit dumami yung pera niya. Yeah. Utang niya sa inyo ang buhay niya ngayon. Hindi niya utang na loob yan kay Lisa Marcos dahil hindi siya lalapitan ni Lisa Marcos kung wala siyang 2 million followers. Kaya may 2 million followers si RJ Nieto dahil kay Duterte. Yeah. Oh, totoo naman yan ah. Kaya singilin nyo siya, nasaan na siya ngayon? Nasaan na yung makabayan na pinipresenta niya sa inyo na DH na mga DH at chuchu unicorn, rainbow, utot-utot? Nasaan na yan? Utang na loob niya sa bawat isang OFW kung nasaan siya ngayon. Mo, RJ. Ay, pwede ba yan? So, okay lang. Jutang din na. Utang Gina na, RJ. Utang na loob sa bawat isang OFW ngayon, na ang bawat isang OFW ngayon na nagbigay sa iyo ng pera, ngayon ay nangangamba na kung yung anak ba nila o kamag-anak nila ngayon ay malululong uli sa droga. Wala ka ba konsensya? Singilin niyo siya. Kayo ang nagpayaman kay RJ Nieto. Kayo ang may dahilan kung ang bakit ang mga politiko ay lumalapit sa kanya para i-endorse niya. At naniningil siya ng milyon-milyon. Kaya nga siya extremely eh. Yeah. Doon pa lang sa election pa lang naniningil na siya. Singilin ninyo si RJ Nieto. 'Di ba? Siya naman talaga ang pinayaman ng maraming tao, 'di ba? Siya totoo naman. Dahil ako dati admin ako ni RJ. Grabe ang stars ni RJ, umaabot ng 250,000 before. 250,000 pesos sa isang live. Singilin ninyo. Kung hindi dahil sa pagpipresenta niya na makabayan siya at chuchu, hindi siya magkakaroon ng audience. Hindi ng audience, hindi lalapit sa kanya ang mga politiko. Gagamitin lang kayo ni RJ Nieto, ni Ray Joseph Nieto para sa kanyang pansariling interes. At nagamit na nga. At nagamit na. Kayong mga dahil sa DDS kaya siya nagkapangalan. Kayo ang nagpayaman kay Thinking Pinoy. Now it is time na singilin ninyo siya sa kanyang pagpipresenta ng makagiging makabayan dahil ang kanyang ginagawa ay nakikisabwatan siya sa pinakakorap na gobyerno ngayon. Diba? Sabi niya lalabanan niya ang mga korap. Nasaan na siya ngayon? Di ba yan ang pinangako niya sa inyo? Kaya niyo siya binibigyan ng pera para bigyan niyo siyang proteksyon? Oh. Nasaan na siya ngayon?
This is the greatest con man right now. Yeah. It's stinking Pinoy, Ray Joseph Nieto. Alam mo RJ, isa pa, bibingo ka na sa akin. Alam mong gagawin ko sa'yo. You will just know. No? I will not announce it, but Yeah. isa pa, bibingo ka sa akin. Dahil you have become the monster that you have been hiding inside, and given the money and the power, you will unleash that monster. You, RJ Nieto, is not a patriot. You know what you are? Ray Joseph Nieto, thinking Pinoy. You are a profiteer. Profiteer. You are not a patriot, Ray Joseph Nieto. You are a profiteer. At tandaan mo to, Adrian Nieto. Ha? Pag dumating ka na sa kamatayan mo, I really hope yung lolo Doro mo ang bibisita sa'yo at tatanungin ka kung bakit ka naging magnanakaw. Diba? Kasabot ka na ng mga magnanakaw, hindi magnanakaw ka na rin. Yeah. At sa bawat pagnakaw niya, ilang buhay ang nawawala. Ilang buhay. Oo, hindi ka ba nahihiya sa mga OFWs na pinagkaperahan mo na naging dahilan kung bakit dumami ang followers mo? Ngayon lahat sila nangangamba, RJ, kung anong mangyayari sa kanilang mga anak kung malululong na naman sa mga droga. Tapos ikaw, nasaan ka? Nasa London ka, nagmamayabang-mayabang ka ng guyard. Tapos, ang pinipresenta mo, DH ka ng mga DH? Come on. You are not a patriot. You are a profiteer. RJ Nieto, you are a profiteer. You are the greatest con man right now among all political bloggers. Yeah. I'm really, alam mo yon, parang ikaw nagsimula nito eh. Oh, tatapusin ko. You're a con man. Di ba? Puntahan nyo ngayon yung page niya. Singilin nyo siya. Sabihin nyo nasaan na yung makabayan na pinadala nyo ng 2,000 stars, 5,000 stars, $200, $300. You need. Di ba? You need value for your money. Kayo ang bumuhay kay RJ Nieto. Hindi ang mga politiko. Dahil hindi yan bibigyan ng pera ng mga politiko kung hindi kayo nabobola-bola ni RJ Nieto na isa siyang makabayan at patriot. So, to end this all, no, Ray Joseph Nieto, you are not a patriot. You are a profiteer. Mahiya ka sa lolo Doro mo. Yun lang, yun sa tatay mo. Diba, idol mo yung tatay mo. Your father will never be proud of you, RJ Nieto. Because you are a profiteer. You have become like the people na nagnanakaw sa gobyerno. Kaya ang tatay mo ay nauwi sa ganoon ang buhay. You have become your own worst enemy. It's not me, RJ. Yeah. You will never ever enjoy whatever success you have, True. RJ, because you know what? Because you conned millions of people. Niloko mo ang milyong-milyong mga tao. You are a profiteer, not a patriot. Kayong dalawa ng manager mo ni Mel Robles. Bakit kasi sa atin binibintang ito? Ang nag-demand ng pwesto ay si RJ Nieto. Ang dinemand na pwesto ni RJ Nieto ay presidential assistant on political affairs. Alam ko na to, hindi pa nag-e-eleksyon. Nagde-demand na siya. At tinatanong ako ni RJ noon kung ano raw gusto ko. Sabi ko, meron akong SMNI. Ang sabi sa akin ni RJ, minsan ka lang makapagpanalo ng presidente. Sabi niya, kukunin na lang kita bilang USEC ng
presidential assistant. Yeah, Yusek niya. Yan ang kanyang pinagsasabi. So sinabi niya okay na raw kay Lisa at okay na raw kay Martin Romualdez. Kaya alam ko kung sino ang mga power brokers dyan. Kasi yun ang hiningan niya ng consent. Si Lisa Marcos at si Martin Romualdez. So okay na raw yan, kasado na. Ngayon, nagpatay na nga ng barong yun eh, kay Abel. nagpatahi ka na ng barong RJ Neto. Niloloko mo ang mga readers mo. Sinabi mo sa readers mo, tinanggihan mo dahil gusto mo mag-aral, hindi mo tinanggihan. True. Inurong ang offer sa'yo. Pero hindi mo alam ang tunay na dahilan kung ba't in-offer ang offer sa'yo. Inurong. Dahil ang totoong dahilan, ang dami mo raw dinidemand. Okay na nga raw na kahit high school graduate ka, maging presidential advisor on political affairs. Pero kung ano-ano pa ang mga dinidemand mo, gusto mo na parati mo dapat katabi ang presidente pag may cabinet meeting, ay hindi po pwede yan bakla. Hindi yan sa protocol. At ano pa, kailangan mo ng ganitong budget, gusto mo ang office mo sa Malacanang din. Alam mo kung sino raw ang nagreklamo na sa mga demands mo. Yung mag-asawa. Ngayon, niloloko mo yung mga viewers mo na tinanggihan mo, hindi mo tinanggihan. Hindi ibinigay sa'yo ang pwesto. Okay? At ang pinagagawa mo nun, dahil meron na tayong hidwaan nun dahil sa kaso ni Jover, dahil isa pa yan, pwede natin pag-usapan niya kung gusto mo. Pag-usapan natin sa kaso ni Jover later. Kasi ang dami nakikinig. Ang dami nakikinig mahinam. Yeah. So, itodo na natin to yung kay Jover later. Kaya ikaw, ng panahon na yan, tumatawag ka na sa isang tao sa SMNI at sinisiraan mo ko. At hindi mo alam yung taong yon ay may connect ako, tinawagan ako after mo siyang tawagan. Wow. Kaya matagal ako nagtiis. Kaya nga sabi ko hindi kasi to papatol sa akin ng head-on. Dahil alam niya, siya ang magiging mali. So, ihintayin niya na ako ang papatol sa kanya dahil alam yung patola ko. No? Patola na natin. Ngayon, hindi kasi nakikita ang tunay na ugali ni RJ Nieto. Ganun ang ugali niyan. No? So, sinisiraan niya ako doon. Sabi pa niya doon sa taga-SMNI, sabi niya, kaya daw hindi raw ako makatira sa mga Marcoses dahil naghihintay pa daw ako ng pwesto. Sabi ko, paano ako naghihintay ng pwesto? Hindi naman ako humihingi. Ang sinabi ko, hindi ko nga tinanggap yung condominium. Yes. Condominium na yun. Meron akong show, meron akong Sendwave. Wala kayong maibabato sa akin dahil hindi ako nag-demand ng kahit ano sa inyo. Dahil kaya kong tumayo sa sarili kong paa. Nanggaling ako sa Luneta, naging homeless ako, kumain ako, nag-scamming ako ng food sa SM Manila at wala akong takot makabalik sa ganoong pamumuhay. Dahil alam ko, malinis ang puso ko. Kaya nga ako ay hindi ako katulad ng mga trolls ninyo na nagtatago sa computer, anonymous, dahil wala silang mukhang maiharap dahil hindi nila kayang panindigan ang kanilang pinagsasabi. Diba? Ito, tingnan mo si Maharlika, Diyos ko, doy. Ano ba sa tingin? Maayos ang buhay niya sa Amerika eh. I know. Tapos pinagbibintangan na kung ano-ano nga. So, actually, napag-usapan pa natin kay Jover, hindi masyado detalyado, no? Kasi mga kababayan, nung first time talaga kaming naikwento na namin doon sa unang vlog namin kasama si Roy at saka kasama si Mother Pebbles. Tulog na kasi sila, in-invite namin sila pero tulog na yata yung dalawa. So, or busy si Mother Pebbles. So ngayon, napag-usapan na, kasi to be honest with you, gising na si Roy. Nasa work pala siya. But anyway, to be honest with you, nagkaroon ako nung kinukwento mo sa akin, yung syempre, bago pala tayo magkakilala, meron akong konting duda na baka, okay, baka ito si Sas, pakawala ito ni Taning. May ganun akong tingin. Hindi naman ako masisisi. Yeah, pero kahit si Pebbles, yun din ang tingin ko na. Pero nung napatunayan ko na, your friendship ay sincere,
noong kinuwento mo yung tungkol kay Jover, nung nasa kotse tayo, papunta tayong Soler. So, ikwento mo yan sa ating mga viewers kasi we're like almost 16,000 viewers across social media. Kahit pinatay tayong dalawa, we're like, this is historical. Ano nangyari dito kay Jover? Ganito yan. Di ba dinimanda ko yan si Jover ng libel? Tapos ito si Jover nag-counter demanda. Ang demanda niya is civil case. At ang kaso is violation of Data Privacy Act. So kaming dalawa yung inilagay niya doon. Ako, sa kaning, ito. Oo. Yes. Ngayon, ito kasi si Jover, natatalo siya sa kaso ko. Wala siyang napapanalunan na appeal. So, nung pre-trial hearing kasi, nandun ako sa Pilipinas niyan. That was, kailan pre-trial hearing? Early June. Sabi nung judge, kayo, ginanyan sila ni Kokoy Dayaw. Kayo, kung ano naman kayo, kahit ako nagkakamali, sabi nung judge, baka pwedeng mag-sorry na lang kayo para hindi na to humaba. Sinabing, hindi sa isa't isa. Si Jover magsusorry sa akin kasi yun yung kaso ko kay Jover. Okay. Ngayon, tinanong ako ng judge, ikaw, okay ba sa yung mag-usap-usap muna? Syempre, hindi ka pwedeng pumayabang sa judge, no? So, okay pa kami nito, okay pa kami nito ni RJ, okay pa kami ni Lisa. Kung ako ay hayok sa kapangyarihan, makikipag-usap ba ako, makikipag-deal ba ako? Dinigdik ko na sana si Jover. So ngayon, nagkaroon ng settlement meeting. Ito si Jover, tinanong niya kung anong gusto ko. Nung lawyer, ano daw ma-offer. Tapos sabi ko, una, pwede bang letter of apology? So sabi ng lawyer ko, kasi nga yung nanay niya nasaktan dun sa sinabi ni Jover. Kasi nga naman, ba't niyo sinabihin na nandun siya sa Europa, nagpuputa? Hindi naman yung tipo. Ganyan. Tapos naglagay-lagay pa kayo ng mga presyo ng ganyan. Tapos, sabi nung lawyer, sabi ko, tinanong ko na, di ba meron pa tayong kaso yung sa civilian case? Sabi nung lawyer niya, we can actually, tanggalin ka namin dyan. Kasi, hindi naman daw lumalabas sa cross-examination ni RJ Nieto, nakasama ako. Never mention my name, puro daw siya. Kaya nga sabi nila na wala ka namang participation, ganyan. So, ngayon sabi nila, so yun na, so, usap-usap. Tinawagan kasi nga, after, I think a day or two, tinawagan ako ng lawyer namin ni RJ. Yung lawyer namin ni RJ, it was given by Lisa Marcos. Yan. Pakinggan niyo mga kababayan. It was given by Lisa Marcos kasi una si RJ yung inoferan. Kaya sabi ko, bakit hindi ako sinama dito ni RJ? So, kuha ko ng ibang lawyer. Tinabi ko kay RJ, baka pwede mo naman ako isama dyan. Sabi niya, kausapin mo si Tabyuts. Ako pa kumausap, ganyan. Sabi ko, Tabyuts, ganyan, baka pwedeng isama ako dyan sa kasi pareho naman kami nandyan sa kaso. Ganyan. Sabi niya, okay, pero Lisa Marcos actually asked for a 10,000 pesos kahit siya, anong tawag yun? Pro bono. Kahit siya pro bono, he asked me for 10,000 for the, ano ba to? Filing. Okay. For the papers. Naman? Papers, etc. Printing, ganyan. Yes. So, siya, it's understandable, no? Wala na nga bayad yung lawyer, so kahit naman yung pamprint, bayaran mo, di ba? Bayaran mo. Singil ka 10,000, okay. And I have that. At alam ko, nasa akin, I don't delete these things, no? And then, tinawag yung lawyer. Sabi sa akin, Miss Sasot, kasi ikaw na yung uupo sa witness stand 2 weeks from now, baka pwede tayo mag-prepare. Sabi ko, attorney, kasi, dun sa kaso ko laban kay Jover, merong settlement na nagaganap, and meron kaming fina-finalize na settlement. Ang tanong sa akin ng lawyer, papaano yung kay RJ? Ang sabi ko, tanungin niyo po siya, hindi ko po alam.
ang tanong sa akin ng lawyer, itong eksaktong tanong ng lawyer, baka po pwede kang maging intermediary between Jover and Taning. RJ. Sabi ko, ay, pakitanong na lang po siya kung okay sa kanya. So, tinawagan siya, I assume. And then after several hours, tumawag sa akin si RJ. Sabi ko, hi, masaya pa ako, Cheng, ganyan. Sabi niya sa akin, unang-unang bungad niya sa akin, bakit mo ko nilaglag? So, anong reaction mo doon? Ang progression is, pakitanong po sa kanya kung okay sa kanya. Sa akin is, bakit mo ko nilaglag? Sabi ko, what? Nilaglag saan? Because I don't know anything. Yeah. Ay, nakikipag-areglo ka pala dyan kay Jover. Hindi mo lang sa akin sinabi, ganyan. Sabi ko, ito na nga, sinasabi ko na nga sa'yo, di ba? Tapos sabi niya, ako nga, nung nagpa-appoint sa Malacanang, binitbit kita. Tapos hanggang sinumbatan ka na ng mga bagay na ako, kung ano-ano. Hanggang ini-explain ko sa kanya, sabi ko, Cheng, huwag masyadong mainit ang ulo, basahin mo ito kasi exonation, wala ka sa jurisdiction ng judge ko laban kay Jover. Kaya hindi po pwede, pero baka pwedeng, in-explain sa kanya, sabi niya, nag-i-inarte, sabi niya, puta, tanga, puta. Sabi niya, kung may wala... text message ko sa'yo tungkol dyan, di ba? Yung pagmumura niya sa'yo, may text message sa'yo. Nasa akin, pinost ko sa akin yan. Pinakita ko sa'yo, pinakita ko kay Pebbles, pinakita ko. Yeah. And then, kung ganun na, sabi niya sa akin, kung wala kang nakikitang mali sa ginawa, if you cannot see anything wrong with what you did, we don't need to talk anymore. Just talk to my lawyer. Aba. May gano'n. Ang taray. Lawyer ni Liza. Bayad kasi ni Liza yung lawyer. Ngayon, inano ko yung lawyer, hindi naman nagsalita. Tapos, sabi ko dun sa lawyer ko, dun laban kay Jover, pwede ba itong isama si RJ? I was considering him up to the last minute, Ma'am Shi. Sabi niya, pwede mo siyang isama, but the judge will ask, sino itong taong to? Kasi hindi naman siya, wala siyang jurisdiction kay RJ. Gets mo? So, sino ito? So, may chance na hindi to aaprubahan tong settlement na to, aangan si Jover, then whatever. So, ngayon, a day or two, na magmi-meeting kami na uli ni Jover para i-finalize yung final terms, tinanong ko pa yung lawyer. Meron na po bang desisyon si RJ? Meron na po bang clarity of what RJ Nieto want to do? Sabi niya, I want to, i-continue na lang daw ni RJ yung case. Which is natalo siya. So, after all the drama, gusto mo i-continue, ito na nag-offer. So that's the beginning. Kaya di ba sabi, bakit hindi kami nakikibuan? Yan ang beginning. And because of that, ang ginawa ni RJ, kung sino-sinong pinagtatawagan, not just one, iba-iba, lumapit din sa akin, kinuwento sa akin, pinagsabi niya, sinisiraan ako kung anong pinagsasabi masasama tungkol sa akin. That there was even someone from Davao who told one of the vloggers, ang sabi is, bakit ganun si RJ Kaysas, napakamin. Wow. And of course, people were not aware what was going on, no? Hindi nila alam kasi hindi naman niya ako tinitira sa vlog niya eh. Dahil hindi niya gagawin 'yon, no? Hinihintay niya ako ang pumalag para akong magmukhang masama. Alam ko yung mga ganyang galawan ni RJ dahil nakasama ko yan si RJ. Kilala ko ang ugali niyan for 6 years. No, hindi ko na nga lang kilala tong RJ na to, no? Dahil this is a completely different person. Anyway, so ayun na nga, inang, no? So kaya nung nagpa-appoint yan, kaya nga ang binlock ako niyan, can you imagine, iniikot-ikot niya, kung ano-anong pinagsasabi niya kung kani-kanino, about me, kung ano-anong siraan, masasakit, masasama. Yan, nabasa ko yung messages, ang pangit, di ba? Nung nga, nasa loob tayo ng car, going to Soler tayo, kaya nga doon ako naniwala na, okay, totoo tong fallout ni Sas at ni Taning, ni RJ Nieto. Yeah, and then nung ano na yan, ako may pa ako sa kanila, nag-advise pa ako sa kanila, sabi ko, alam niyo yan si RJ kay
mapapahamak kayo, parating nyo siyang nakikita kasama ng First Lady, magiging security threat yan, baka naman pwedeng hindi nyo masyadong i-publicize na parati kayo magkasama because siya lang ang susundan ng mga gustong, concerned pa ako nun, madama. Concerned pa ako nun sa kanila. Mhm. And then kaya nga nagsimula yung binlock niya ako, nung yung issue na nga, kung saan ako talaga nag-out. Binlock niya ako nung tinatanong ko lang sa kanya, ano ba to RJ, ganyan-ganyan. Tapos yung sinagot niya sa akin yun, di ba? You don't bite the hands of the one that, you don't bite the hand that feeds you. Yeah. Tapos doon niya na ako binlock. So from that moment, February, nakablock na ako. Pero yan si RJ, gumagalaw yan sa likod. Akala naman kasi ni RJ, hindi nakakarating sa akin yung mga pinagagawa niya. Which, dumarating. Mhm. Kasi yung mga tao rin pinagkukwentuhan niya is alam kung ano yung ugali niya. Kaya nga. So ngayon, alam na ng taong bayan kung anong history talaga ng, kung paano nangyari. So, at talaga ang pinaka-punot, bottom line lahat dito ay si Liza. Siya ang nag-offer ng condo, siya ang nagbigay ng lawyer, siya nag-uto, siya ang nag-meeting sa mga dito sa kala Garafil, sa mga tao niya to shut down, to shut down our pages. Actually, na-shut down na yung pages natin. So, eto, nasa mga kamay na ng taong bayan. Kung paano nyo to, paano to haharapin? Huwag kayong magpadaan sa nagpa-plastic sa harapan ninyo.